history, and so on and so forth. So binanggit talaga no, yung buong pangalan ko na Franz Castro. Pero ang una mong target dyan, isa pa sa sinabi niya, ang una mong target dyan sa intelligence fund mo, kayo, ikaw, Franz, kayong mga komunista ang gusto kong patayin. Sabihin mo na sa kanya. Okay? So, yun po. Kaya na talagang, kaya ako yung tinutukoy ng ito. Yun ang mga kabanat, no, tuluyan na nagsampa ng kaso nga itong si Franz Castro laban kay President Duterte dahil daw sa grave threat, no, sa pagbabanta ng buhay, no, ni President Duterte. Pero ayon mismo kay dating spokesperson ni President Duterte sa Panilo, wala naman talaga daw, hindi naman talaga daw binanggit yung pangalan ni Franz Castro na ito yung papatayin. Binanggit lang Franz Castro, communist, no? Nilinaw din ni Panilo na walang no basis, walang basihan daw yung ipinail na kaso. Sa madaling sabi, itong ipinasa nilang kaso na yung ipinail nilang kaso laban kay President Duterte ay wala ding silbi, walang kwenta, at kumbaga hindi ito bigyan pansin ng ng mga kinaukulan dahil wala naman daw itong basihan. Kasi hinanap ko kasi yung video mismo ni President Duterte nagsasalita, no? Hindi ko alam kung na-take down ba yung video o na-take down. Ultimo SMNI, hindi ko na makita yung kanilang page. Hindi ko alam kung tinanggal nga, no? O kahit sa YouTube, hindi ko nakita yung mismong interview ni President Duterte na binanggit talaga. So pero si Franz Castro nagsalita dito mga kabat at may dalang naka-quote na ito, papanood ko muna sa inyo. So, i-recap ko lang, napakaraming abogado itong dinala si Franz Castro. Yung nagsampa ng kaso kalaban kay President Duterte, andyan si Attorney Domingo, si Attorney Lavinia, at yung mga grupo niya, no? Ayan, no? Si TD Casino, at iba pang mga, si Brusas, andyan din. At ito, hindi ko familiar ang pangalan nito. Pagkakalam ko, sa bayan muna ito no? Sa part ito ng bayan muna, no? Hindi ko lang alam kung anong role yan, bakit may bayan muna group pa sila, no? Napakarami nila. Tsaka ayan, no, habang nagkakaroon sila ng papel ng kaso laban kay President Duterte, isang katirba naman ng mga supporters nila sa labas at nagrarally na nagsisigaw na abolish daw intelligence funds, no? Abolish confidential intelligence fund, bayan muna. So yan, no, hinawakan nila, bayan muna. Talagang stand with Franz Castro. Napakaraming mga supporters na hindi naman marami, ang iingay sa labas na nagsisigawan. Nagsisigaw pa sila na dapat daw parang gusto nilang ipakulong itong si President Duterte dahil daw sa pagbabanta kay Franz Castro. So may pahayag ito si Franz Castro mga kabanat, at dito ay i-review natin yung sinabi mismo ni President Duterte dahil mayroon silang ginamit dito na kinote nila dito. Panoorin natin. And so on and so forth. So binanggit talaga no, yung buong pangalan ko na Franz Castro. Pero ang una mong target dyan, isa pa sa sinabi niya, ang una mong target dyan sa intelligence fund mo, kayo, ikaw, Franz, kayong mga komunista ang gusto kong patayin. Sabihin mo na sa kanya. So, ang banggit dito mga kabanat, sabi ni President Duterte, kung talagang ito yung totoong sinabi ni President Duterte, binasa na lang kasi ni Castro, Franz Castro, sabi niya, kayong mga komunista, malinaw naman Sinabi niya, Castro. Pero ang una mong target dyan, pero ang una kong target dyan, isa pa sinabi niya, ang una mong target dyan sa intelligence fund. So, sabi dito, kasi mahina, i-recap ko lang. Sabi, ang una kong target dyan sa intelligence fund. Kayo. Ikaw. Franz, kayo. Intelligence fund mo. Kayo. Ikaw, Franz. Kayong mga komunista. Gusto kong patayin. Yun daw yung pagkabanggit ni President Duterte sa
sa kanyang video, kaya umalma itong si Franz Castro doon sa word na gusto kitang patayin, no? At saka ang masama pa, medyo nasakitan, baga nasaktan daw yung damdamin ni Franz Castro dyan, no? Kaya nagsampa ng kaso at nagdala ng napakarami. Nasaktan daw si Franz Castro dyan dahil sa sinabi ni Presidente Duterte. Imagine mo, komunista ang intelligence. Medyo ang mali lang dahil nga medyo, alam nyo, sa pahayag nito ni Presidente Duterte, mag-a-add lang ako. Pero tapusin ko muna ang video ito. Sabihin mo na sa kanya. Okay? So, yun po. Kaya na talagang, kaya ako, na ako yung tinutukoy na. So, yun. Pero sabi naman Secretary Panilo, walang basis daw. Hindi naman talaga daw sinabi ni President Duterte na indirect na si Castro itutumba, ipapatay ni Presidente. Ay ang banggit doon, communist, na communist gustong patayin, parang yun. Kaso lang, mga kabanat, hindi lang ako makapagbigay talaga ng ano, kasi binasa na lang ito ni Franz Castro eh. Dapat talaga video talaga ni President Duterte, kasi sabi naman, parang contradiction kasi, parang nangyayari kasi mga kabanat, parang naging contradiction ito sa pahayag ni Secretary Panilo. Sabi daw, wala naman daw talagang binanggit itong si President Duterte na si Franz Castro yung papatayin kundi communist ang binanggit doon. No? Komunista. Yun ang binanggit daw doon sa video ni President Duterte. Nga lang, dahil binasa lang naman ito ni Castro sinulat na lang sulat papel, hindi natin alam, baka mamaya ay pinagdudugtong-dugtong at mas maganda talaga sana kung video yung ipinakita nila dito. Hinanap ko rin kasi ang video, wala akong nakita mga kabanat no? Ay makikita natin talaga na yun, dahil nga ang mag-a-add lang ako dito, medyo na ano lang ako, medyo nadidismaya din ako dahil nagsalita din siya President Duterte dito, kasi lalong napupurnada yung intelligence span niyan ng ganyan ni Vice President Sara Duterte. Ako wala naman akong total mga kabanat sa intelligence funds na yan Sa intelligence fund na yan, dahil alam naman natin ay ako naniwala na hindi naman talaga corrupt itong si Vice President Sara Duterte. Hindi ako naniwalang corrupt yan. At alam ko gagamitin niya talaga yan para mano yung mga makakaliwang grupo. Ang lang, ang medyo masaklap dahil naglabas din ng dahil si President Duterte wala naman siyang karapatan nag-comment pa rin kasi siya talagang tapos nakarating pa ito sa Kongreso at ilang mga congressman ay umalma din dito sa pahayag niya, parang nadudungisan yung pangalang intelligence man ni Sara Duterte. Baka mamaya tuluyan na itong hindi talaga ibibigay mga kabanat dahil sa pahayag mismo ni President Duterte na yan na gagamitin, no? Lalo na yung binigyan na ng kulay na isiningit na yung pangalan ni Franz Castro, na isa sa mga paggagamitan ng intelligence span na yan ay si Franz Castro, no? Ayun mismo sa sinabi ni Castro, no? Pero hindi ko kasi napanood sa full video o baga video ni President Duterte mismo na nagsasabi na itong si Franz Castro ay para sa kanya talagang halang, ay dahil binasa lang naman ito ni Castro, hindi natin alam kung talagang itong binasa niya ay dugtong-dugtong. Hindi natin sure ba ito na galing mismo sa bunganga o di kaya mayroon ng dagdag bawas. Kasi pag isinulat sa papel, may dagdag bawas na yan mga kababayan. Hindi na yan accurate 100%. Sana video yung pinakita nila dito. Kung gusto silang kumuha ng simpatya sa taong bayan, kumuha sila sana ng video at isinipi at pinabilis at pinalabas nila. Talagang sinabi ni President Duterte ng ganyan. Kasi contradiction nga sa sinabi ni Secretary Panilo na hindi naman daw talaga sinabi ni President Duterte na papatayin niya itong si Franz Castro, kundi ang komunista lamang yung binanggit doon. Ang masama lang dahil nga idinawit yung pangalan ng intelligence fund. So, nadudungisan yung pangalan ng intelligence fund ni Vice President Sara Duterte, mga kabanat. Medyo, yan, 50-50 talaga siyan. Kung lalo na ngayon, nakakuha na habang tumatagal ay nakakuha ng simpatya itong Makabayan Black sa kasama niya sa Kongreso na hindi na talaga bigyan itong si Vice President Sara Duterte ng intelligence fund niya yan. So, saklap mga kabanat. Ay nako talaga.
So yun, no, dahil alam naman natin itong si ayon sa may mga balita pa na si Sara Duterte at Romualdez hindi talaga magkasundo yan mga kabanat. Parang hindi maganda yung relasyon nila, ika nga. So sa nakikita naman natin dito, parang itong Franz Castro nag-iingay, kumukuha ng simpatya sa taong bayan. Hindi natin alam kung talagang may balak itong tatakbo sa mataas pa ng posisyon mga kabanat, no? Yan ang bagay, mas maganda nga mga kabanat pag lusungin niya yung matataas na alam mo na, para matanggal sila sa posisyon nila. Sa pagkakalam ko na pagka tumakbo ito ng halimbawa senador, kapag natalo timano, wala na siyang balikang posisyon mga kabanat. Nga lang ibang yung pagiging makabayan block nila at o di kaya itong active chair party list, malamang mayroong kukuha ulit diyan na posisyon. Parang si dati babae yung sa Kabataan Party List, ngayon ang pumalit itong si Raul, no? Kasi may limit naman yung dahil sinasabi nila dapat hindi daw nananalo itong Makabayan Black ay itong active chair party list. Napakarami kasing supporters mga kabanat itong active chair party list Imagine mo, sa guro pa lang mga kabanat, kahit kalahati lang bumoto sa mga teacher dito sa party list na ito, itong active chair party list, talagang solve na mga kabanat Talagang ang hindi ko lang nagustuhan dito sa kay Franz Castro, dahil nga hindi ko maramdaman na ipinaglalaban niya talaga yung kapakanan ng mga guro, kasi active chair party list ka Dapat yung pinagsasabi mo sa kongreso ay patungkol sa mga teacher, hindi yung kung ano-ano yung mga sinasabi tapos wala naman tayong nakikita ang mga panukala niya na talagang ikakasaya ng mga guro, no? Parang naging kiyaw-kiyaw o pag hasyaw ka lang, parang naging props lang yung pagiging party list ni Castro. Yun, di ko nakita kasi na mayroon talaga siyang panukala na patungkol sa teacher Ultimo parang dapat nga dito sa mga ganito ay sanib pursa sila sana ni Vice President Sara Duterte, kasi siya active chair party list, no? Party list siya ng mga guro. Si Vice President Sara Duterte ay DepEd Secretary. Dapat mag-uusap kung ano ba talagang hakbang ang dapat gawin na maganda. Pero hindi nagkukontrahan sila. So medyo hindi ko alam kung talagang mahirap itong na ito. Hindi ko lang, minsan ano bang klaseng active chair party list itong si Franz Castro? Teacher ba talaga yung ipinagtatanggol yan? Minsan napatanong yung taong bayan dyan teacher ba talaga ang ipinagtanggol ito ni So yan lang muna mga kabanat. So yun, medyo nalagay sa langanin itong si President Duterte, pero niniwala man ako na sinabi ni Secretary Panilo na no baseless yung akusasyon laban kay President Duterte at walang legal na basihan at hindi ito papanigan ng husgado ito mga kabanat. Hindi papansinin ng kung saan mas sila nag-file ng kaso laban dito kay President Duterte. So yan lang muna ang ating video mga kabanat. Maraming salamat sa this video. Uy, pala, hindi ko pa pala na-post.